Sa totoo lang po, isa sa mga awitin na talagang masasabi nating nagbibigay ng malakas na damdamin sa akin, or should I say to the point na even naluluha ako kapag ka napapakinggan ko, ay ang awiting "Ang Panginoon ang aking pastor." Sa totoo lang po, inuulit-ulit ko po yan. Kaya yung aking CD po niyan ay parang gasgas na po. Kauulit, kauulit. It moved me. Kasi dama ko yung concern ng tunay at nag-iisang pastor ng aking buhay. Ang mahal na Panginoong Hesukristo. I cannot give this credit to any human being. May titulo ba sila? Maski sila po ay titulado, nagpapatakbo at nagpapaandar ng mga institutional churches? Nope. The credit goes to my Lord alone, the Lord Jesus Christ alone, my true and only pastor. Wala akong ibang pastor maliban sa Panginoong Hesukristo. Isa pong katotohanan ang tinuran mismo ng Panginoong Hesukristo tungkol dun sa Good Shepherd. You know what? Ang Good Shepherd po ay pastol. O sa makabagong termino ngayon, pastor. Yung L naging R. Ano po? Kapansin-pansin po yan. Sabi niya rito, kung mapapansin po ninyo, yung mga hard men, okay, yung mga halimbawa, yung mga tao na ilalagay mo doon sa sheepfold, okay, para alagaan, kuno, itong mga tupang itong mga tupang ito. Lalagay sila doon, tatanggap sila ng salary, again, uulitin ko, tatanggap sila ng salary, datong pera. Okay. So ganado sila because of the money, right? That's the reason it moved them to do so. Ngayon, ganado sila. Yes. Yo. Ganado na. Okay. Pero pag may dumating dyan na beast o kaya wolf, itong hired man na ito, tatakbo papalayo. Iiwanan yung mga sheep, iiwanan yung mga tupa. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat yun ay hired man lang. Hindi yun totoong pastol or shepherd. Or sa makabagong termino, naturang ko na nga po kanina, pastor. Kaya sabi ko po, ang tanging nararamdaman ko po ngayon, after all I've been through sa tagal kong Kristiyano, sa tagal na mga kinilala kong pastor na yan, disappointed ako sa mga pastor na yan. Okay? Kaya, wow, what a relief. I have only one true pastor. Pastor Jesus. Pwede nating shortcut, Pastor Jess. Si Pastor Jess ang aking pastor. I don't know about you. Kung ipagkakatiwala ninyo ang iyong mga paniniwala, pananampalataya doon sa mga masasabi nating tumatanggap ng salary ng mga yan, magagaya po kayo doon sa mga tupa na binigyan ng example ni Jesus. Okay? Yung binigay niya example na nung dumating yung lobo o yung beast o yung monster and all that, tumakbo yung hired man. Siyempre, nandoon siya para sa salapi Wala naman siya roon para doon sa totoong puso, doon sa mga tupa, doon sa mga sheep. Alam ko po ang sinasabi ko. May mga times po na yung kinilala namin na pastor dati, iniiwan kami sa ere. Yung ilalagay kami sa alanganin. Ngayon lalabas kami pang sinungaling kasi wala rin siyang sinabing ganon. Alam po ba yung, I cannot elaborate this with you, pero ganun po, may ganun po kaming instances. So, don't trust any human being pagdating sa pangangalaga ng inyong mga kaluluwa.
Go to the true pastor, the Lord Jesus Himself. At mangyayari lang yan kung out na kayo sa institutional church. Kung nasa institutional church naman kayo, maganda po. Alam niyo po bang mahal ko yung mga pastor na yan, yung mga binabayaran na pastor na yan, mahal ko po yan. Kasi kapatid ko po sila sa Panginoong Jesus. Opo, don't get me wrong. Sinasabi ko lang po talaga yung, kasi talagang pangarap po rin po yung let's all go back to the Bible, to the basic of the Bible na ang church po, house church yan. Hindi po yan yung pupunta ka sa building na malaki. Alam niyo po ba kung bakit? Tayo po ang church. Okay, I forgot the name of the one who reacted. Pero sabi po niya, ibig daw po bang sabihin yung apostles ay yung mga ganitong ay yung po ay mga gawain. Pero yung title po kay Jesus. Hindi ko po sinagot yung kasi I think doon sa video tinuran kong lahat. Mas maganda pakinggan nyo yung mga video ng buo. Then kung napakinggan nyo na po yung buo yung video, then you can have your comments below. Pero kung hindi nyo po napapakinggan o napapanood itong video, please, huwag kayong magko-comment kasi hindi nyo po alam yung content ng naturang mga videos ko. Ano po? So, ganun lang po. Ito po, sasabihin ko po sa inyo. Okay. Yung function po, actually, lahat tayo pwede mag-pastor. Gusto ni Jesus lahat tayo may malasakit. Pero yung pastor na titulo, kay Jesus lang po yun. Cannot be given to any human being. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Si Jesus po, makikita po ninyo yung kanyang ministry. Minsan nasa isang boat, uupo lang siya doon, mangangaral siya, at pupuntahan siya ng mga tao. Yung mga tao po na may malasakit. Okay? Yung mga tao na may malasakit sa salita ng Diyos, yung mga may hilig sa salita ng Diyos, yung mga may pagnanais sa salita ng Panginoon, pupunta kay Jesus sapagkat, alam niyo po ba, ang isa sa mga personality ni Jesus, maamo. Maamo siya. Yung pag nakita mo siya, lalapitan mo siya. May something kay Jesus na idro-draw niya sa kanya. Yung mga tao, by simply looking at them. Yan ang power ng Panginoong Hesukristo. Very powerful si Lord Jesus. Kaya, maghahanap ka pa ba ng pastor mo? Ang pastor natin, available 24/7. Di ba? Ayun po yun. So, it's very overwhelming na malaman na meron nagmamalasakit sa atin. Na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan. Walang iwanan, ika nga po. Nandiyan 24/7. Open 24/7. Ano po masasabi ninyo? Ang Panginoong Hesukristo lang po yan. Yung availability, laging nandyan. Makatitiyak ka. Pagka tinawag mo, Jesus, I need you. Hindi mo pa binabanggit o hindi mo pa ibinubukas ang iyong bibig. May kasagutan na yan, mga kapatid ko. Dahil ang gusto po ni Jesus, lagi tayong tumawag sa Kanya. Lahat ng situation natin, gusto ni Jesus, i-involve natin siya. Pero napaka-gentleman po ng Panginoon. Hindi niya tayo pipilitin kung hindi natin siya ini-invite na saluhan tayo doon sa situation natin. That's why kung meron tayong situation, lalo na kung may mga mabibigat tayong mga tasanin o may mga mabibigat tayong mga desisyon na kailangan nating pagdesisyonan, i-involve natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po siya Panginoon Kaya nga po siya Lord. Dahil, ibig sabihin, makapangyarihan siya. Ililid niya tayo. Yan, very powerful si Jesus. Lahat ng hihilingin mo, ibibigay niya sa iyo kung alam niyang ito'y kabubuti mo. Why? Because He is our one and only true pastor. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful video about pastoring. Pastoring ni Jesus sa atin. Wala na pong iba. Yan ang original. Yan ang totoo. At yan ang mananatili magpakailanman. Hindi magbabago until we meet Jesus face to face sa araw ng rapture. Thank you po. And Jesus truly loves us all.